D'Angelo Russell at preview ng laban ng Brooklyn Nets at Los Angeles Lakers, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Meron kupunan na interesado dito kay D'Angelo Russell kapag umalis siya ng Los Angeles Lakers sa off-season. At ito nga ay ang kupunan ng Orlando Magic, lalo at may player option ang huling kontrata nito. Kaya possible talaga na umalis itong si D'Angelo Russell ng Lakers at hindi kunin ang player option nito sa Lakers. Lalo at may mga report na lumabas na naghahanap na ang Lakers ng pangatlong star player sa likod nila Anthony Davis at LeBron James. Sa ngayon kasi ay kailangan ng Orlando Magic ng isang perimeter shooter sa kanilang kupunan. Lalo at isa ang Orlando Magic sa mga kupunan sa NBA na may pinakamababang nagagawang 3-point made per game. Kaya kung makukuha nila itong si D'Angelo Russell ay malaking bagay ito sa shooting beyond the arc ng kanilang kupunan. Nalalo nga itong magpapalakas sa scoring arsenal ng Orlando Magic. Kilala kasi ang kanilang kupunan na isang defensive team, kaya ang pagdating ng katulad ni D'Angelo Russell na isang offensive player ay ang magdadala sa kanilang kupunan para maging isang tuluyan ng contender team sa West. Nasa ngayon ay pang 5th seed ang Orlando Magic sa East na may record na 43 wins at 31 losses. Kaya panigurado na papasok ang kanilang kupunan sa playoffs. Nahuli pa nga silang naglaro sa postseason ay sa NBA bubble pa noong 2020 at dito ay nakaharap nga nila ang Milwaukee Bucks sa first round ng playoffs. Na umabot nga lang ito ng Game 5 bago sila na-eliminate. Kaya abangan na lang natin mga idol, kung mapupunta ba ng Orlando Magic sa offseason itong si D'Angelo Russell. Samantalang pag-usapan naman natin ang preview sa magiging laban ng Brooklyn Nets at Los Angeles Lakers bukas. Na ito na nga ang Game 74 para sa Lakers at may pagkakataon din silang makapaghigante sa Brooklyn Nets. Lalo at tinalo sila ng mga ito sa sarili nilang home court dahil dito kay Cam Thomas na gumawa ng 33 points. Nakaka-disappoint nga ang pagkatalo na yon ng Lakers. Natapos kasi ang first half na lamang pa ang Lakers ng 6 points sa score na 68-62. Pero natapos ang laro na tambak ang Lakers ng 18 points sa score na 130-112. Kaya naman sinigurado na ni LeBron James na hindi sila magpapabaya bukas dito sa Brooklyn Nets. Isa pa ay upgraded na sa questionable ang status ni Gabe Vincent na 69 games nga ang nakaligtaan nito sa Lakers. Kaya possible na natin itong makita na maglaro laban sa Brooklyn Nets. Na malaking bagay nga ito sa Lakers na bagamat hindi pa naman ito totally 100% healthy. Pero yung presensya ng isang Gabe Vincent ay malaking bagay na para may makapalitan ng maalinman kana Austin Reeves at D'Angelo Russell. Makakasama nga ni Gabe Vincent itong si Spencer Dinwiddie sa bench unit sa mga guard ng Lakers. Kailangan nga ng Lakers na maipanalo ang laro nila sa Brooklyn Nets at sa iba nilang natitirang mga laro. Lalo at itong Golden State Warriors at Houston Rockets ay unti-unti nang humahabol sa standing ng Lakers. Kaya dapat seryosohin ng Lakers ang magiging laban nila sa Brooklyn Nets. Lalo at sa huling laro ng kanilang kupunan ay tinalo lang naman nila ang Chicago Bulls. Na dito nga ay pinangunahan sila ni Cam Thomas na gumawa ng 28 points, Mikal Bridges na may 25 points. At ang former Los Angeles Lakers na si Dennis Schroeder na may 27 points. Kaya hindi rin basta-basta itong Brooklyn Nets kahit malabo na silang makapasok ng play-in tournament. Kaya tingnan natin bukas mga idol, kung magagawa ba ng Lakers na talunin ang Brooklyn Nets.